Okay, isang mapagpalang umaga uli sa inyong lahat mga kapatid. So muli nating, pagpatuloy yung ating pag-aaral. So last meeting pinag-usapan natin yung confession o yung pagpapahayag tungkol sa ating Panginoon. So mahalaga yung pagpapahayag kasi once na i-deny natin ang Panginoon sa buhay natin, ay sabi niya i-de-deny din niya tayo sa harapan ng kanyang Amang nasa langit. So nakita natin ang kahalagahan ng confess na si Jesus ay ating Panginoon at siya ay muling binuhay ng Diyos. So maraming tao nagkaroon ng kaligtasan dahil sa mga tao ring nagpahayag tungkol sa Kanya. Subalit isang malaking problema pala yung hindi natin siya ipahayag o yung itatwa natin siya sa harap ng maraming saksi. Sabi rito sa Mateo chapter 10 verse 32, sabi ng Panginoon, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, itatatwa ko rin naman siya sa harapan ng aking Amang nasa langit. So meron palang problema yung isang tao na magdi-deny tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, marami tayong pagkakataon sana na may confess natin siya bilang isang Panginoon natin. So, ang nangyayari sa atin, mas marami ang nagdi-deny tungkol sa pagiging Panginoon ng ating Panginoon at ikinahihiya natin siya sa harapan ng maraming tao. Kaya nga, sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon, nare-remind tayo kung gaano kahalaga yung mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon, lalo higit yung ipahayag natin siya o kinanli natin siya sa harap ng maraming tao. So, mahirap yung pagdating natin sa harap ng hukuman ng Diyos. Ang sabi niya kasi, i-deny din niya tayo sa harap ng kanyang Amang nasa langit. So, mahalaga pala. So, nakita natin yung kahalagahan ng ating mga ginagawa, lalo higit sa pamamagitan ng tulong ng banal na kasulatan. Nakikita natin yung mga bagay nating dapat gawin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. So, dumako tayo sa susunod na kailangan pa nating malaman o dapat nating gawin. Kasi babalikan uli natin yung Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking Amang nasa langit, kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng kanyang Amang nasa langit. So muli nating alamin pa yung mga kalooban pa ng Diyos o ng kanyang Ama. Ano pa ba yung dapat nating gawin? So meron na tayong pananampalataya, meron tayong pagsisisi, ngayon nagkaroon na rin tayo ng confession o yung pagkilala sa Diyos, sa anak ng Diyos. So ngayon naman, isama natin yung isa pang dapat nating gawin para matupad natin yung kalooban ng Ama. So, ang tinutukoy natin dito yung bautismo. Mahalaga ang bautismo kasi ito yung isang binigay ng Panginoon sa atin din na dapat nating gawin para matupad natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 3, verse 13 to 15, ang sabi rito, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang magpabautismo. So, ang Panginoon ay lumapit kay John the Baptist para siya ay magpabautismo. Sabi na sa 14, sinansala siya ni Juan at ang wika, ako po ang kinakailangang bautismo ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin. Pero sabi ng Panginoon sa verse 15, ngunit tugon niya, sabi rito, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagbautismo pala ay maliwanag na dapat nating gawin. Sabi ng Panginoon, ito yung nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kung titingnan natin ang Panginoon po bilang example, bilang isang huwara ng sumusunod sa Ama, ang Panginoon po ay nagpabautismo.
Kasi yung bautismo na tinutukoy dito, ito yung inilubog siya sa tubig sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga sa word na baptism, makikita natin doon yung Greek word na baptizo. Yung baptizo po ang ibig sabihin noon, ilubog or to dip. Kaya nga ang Panginoon nung dumako siya kay Juan at nagpunta siya sa ilog ng Jordan dahil maraming tubig doon. Kaya nga ang baptism pala nagre-require ng maraming tubig. Kaya nga sa pamamagitan ng illustration nito ng Panginoon, na ginanap ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ito yung nararapat nating gawin. So yung natin doon, ito yung mga taong nagnanais sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Kaya nga si Juan ay sinansala niya ang Panginoon. At ang sabi niya, ako ang dapat niyang bautismuhan. Kasi sabi ni John the Baptist ni sa 11, ang dumarating na kasunod ko, siya yung magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Pero ang tinutukoy dito ng baptism ay yung immersion, yung baptism. Kaya tinuturo din sa atin ng Panginoon. Nung siya na ang nagturo tungkol sa baptism, ito yung baptism of Christian o yung tinatawag na Christian baptism or water baptism. So mahalaga po yung water baptism. At alam natin ito ay kalooban ng ating Diyos. Kaya nga yung mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos o hindi nagpapabautismo, hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos kahit alam nila na dapat itong gawin. So sabi rin ng aklat ni Lucas, sabi sa 7 verse 30, ang mga Pariseyo sabi rito, subalit tinanggihan ng mga Pariseyo at mga eskriba ang layunin ng Diyos sa kanila sapagkat hindi sila napabautismo kay Juan. So imagine natin kahit yung mga Pharisees o yung mga scribes na tinutukoy dito, ito yung mga dalubhasa sa kautusan, ay tumanggi sila na magpabautismo kay Juan. At once na tinanggihan nila itong mga bagay na ito, ay ang tinatanggihan pala nila ay yung kalooban ng ating Diyos. Kung titingnan natin, ang baptism ni John ay para sa mga Hudyo sa ikalilinis ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga dito sa baptism na tinuturo dito ng ating Panginoon, sa atin after na siya ay nagkaroon ng pagdako rin sa tubig ng bautismo bilang pagsunod sa kalooban ng Ama, hindi lamang siya ang gumanap nito para maging example natin. Ito yung tinatawag na examples of obedience to the Father. Kaya nga dito sa atin, kung meron tayong sinusunod ngayon na kalooban ng Diyos, once na tayo nagpabautismo, ito'y kalooban din ng ating Ama. Kaya nga sa bautismo na itinuro sa atin, hindi sa mga Hudyo, kundi bilang mga Hintil, bilang mga kasalanan, ito yung tinatawag na Christian baptism. So yung baptism na tinuro ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, ang Panginoon ay nagturo din. At nung siya ay dumating sa point na babalik na siya sa kanyang kaharian, o aakyat siya sa langit, ang sabi rito, siya ay nagturo din para sa kanyang mga alagad na dapat nilang gawin para bago siya umakyat. Kaya nga yung baptism bilang kalooban ng Ama o bilang kalooban din ng Anak, so may tuturing natin na ito ay kalooban ng Diyos. So marami tayong nababasa rito sa Biblia tungkol sa bagay na ito. At ang sabi nga ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, ibinigay niya itong utos na ito sa mga alagad. At kung sabi rito sa 28 verse 18 to 20, so mapapansin natin dito yung tagubili ng Panginoon. So ang sabi rito, lumapit si Jesus sa mga alagad, sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya humayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Excuse me. So hindi lamang Ama pala yung may kalooban na tayo ay mabautismuhan. Kasi nung time na ang Panginoon ay muling nabuhay bago siya umakyat sa langit, so lumapit siya sa mga alagad na nagsasabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa
ay binigay na sa akin. So, ibig sabihin nasa kanyang authority ngayon yung pagbabautismo natin, under ng authority na niya. So, sino ba ang Panginoon pagdating sa authority na ito? So, siya yung ating Savior. Kaya nga kung gusto nating magkaroon ng kaligtasan, bilang isinugo ng Ama ang ating Panginoon para magligtas, alam niya yung dapat nating gawin para rin tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga bago siya umakyat sa langit, matapos niyang ganapin yung pagliligtas niya sa sangkatauhan, ay ipinahayag niya sa kanyang mga alagad at ang sabi, yung kapangyarihan ay binigay niya sa kanya maging sa langit at sa lupa. So, nasa kanya yung full authority to command do sa mga alagad na ano yung dapat niyang gawin o ang dapat nilang gawin. Kasi sabi ng Panginoon dito, kaya humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. So, kailangan ma-disciple pala ang lahat ng bansa. So, ang pagpapadisciple sa ating Panginoon, ang maging alagad ng Panginoon, ang bawat isa, ay makikilala after na siya ay sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi rito, kaya't humayo kayo at ganyang alagad ko ang lahat ng bansa. And kasunod, nung bautismuhan nyo sila, yung sila doon, tayo itong mga taong nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung mga taong gusto sumunod sa Panginoon, sabi, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, ang nais pala ng Panginoon, tayo lahat ay mabautismuhan. Kaya nga doon sa mga taong mababautismuhan, after ng kanilang baptism, ang sabi ng Panginoon sa verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So, merong after ng baptism, hindi hahangga doon sa baptism lang ang pagsunod sa ating Panginoon. Meron pang katuruan ang Panginoon after ng baptism. So, ito pag-aaralan din natin ito. After na makita natin yung lahat ng bagay na dapat natin makita para matanggap natin yung biyaya, yung pangako, at lubusan nating matanggap yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. So, dito ang tinuro ng Panginoon ay mabautismuhan din tayo. So, kung ang Ama nagturo ng baptism at sinunod ito ni John para mabautismuhan ng mga Hudyo, ngayon iniuutos naman niya rito sa ating Panginoon na bautismuhan sila. Yung silang lahat, kung tayo nagnanais lumapit sa Panginoon, ay kinakailangan nating mabautismuhan. Ang may ibig sabihin kasi ang bautismo. Kaya kung tayo magpapabautismo, ang sabi, makakaisa natin siya, ang ating Panginoon, doon sa inilalarawan ng baptism. So, ang inilalarawan po ng baptism ay ang kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. So, gusto ng Panginoon pala na makalakip niya tayo sa ganung bagay at gusto niya na makasama niya tayo sa ganung bagay. Kung titingnan natin, ang baptism kasi ay kakaiba ito sa binyag o anumang uri ng religious ritual. So, ito yung tinatawag sa Biblia o sa wikang Grego na baptizo, na ang ibig sabihin ay to immerse. So, i-immerse pala tayo ng Panginoon sa pamagitan ng tubig sa ngalan ng Ama o sa Anak at sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, kailangan makaisa natin o ma-immerse tayo sa spiritual na pamumuhay maliban sa pamamagitan ng pagpasakop natin sa tubig ng bautismo. Kung titingnan natin, isinisimbolo ng baptism ay ang kanyang kamatayan. Kaya nga sabi dito sa Romans chapter 6, 3-7, basahin ko po. Ang sabi dito, hindi niyo ba nalalaman na tayong lahat na bautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo man ay mabuhay ng isang bagong pamumuhay sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ibig sabihin,
may meaning pala. Hindi pala basta paglulubog lang sa tubig, hindi lang pala, isang ritual ito kundi isang, pakikiisa sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya nga kung papaano si Kristo ay namatay, tayo din ay dapat mamatay. At kung papaano si Kristo ay inilibing na kasama yung ating mga kasalanan, tayo ay nalibing din. At yung mga kasalanan na namatay sa atin ay maiiwan na rin sa libingan. At kung papaano ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo rin din ay magkaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan niya. Kaya't kung nakaisa niya raw tayo sa kamatayan, sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, so gano'n din tayo mabubuhay katulad ng kanyang pagkabuhay. So tinitingnan natin dito, bakit kailangan bautismuhan ang isang tao? Dahil siya ay makasalanan. Yung palang namatay sa atin ay yung katawang makasalanan. At yung inilibing, ito yung ating mga hindi magandang ginawa sa buhay. Ito yung mga makasalanang bagay na ginagawa natin. Kaya pag tayo muling nabuhay, sabi meron tayong panibagong buhay. Ito yung spiritual na pamumuhay. Kaya nga kung namatay tayo, ang namatay sa atin yung flesh, living in flesh, yung mga gawa ng laman, at yun yung mga bagay na tinubos ng Panginoon sa atin bilang isang makasalanan. Kaya nga yung pagkamatay ng Panginoon, ang tinubos niya rito ay kasalanan ng sanlibutan. At once siya ay muling nabuhay, binibigyan din ng pagkakataong muling mabuhay ang isang makasalanan. Kaya kung tayo nagkaroon ng kasalanan, kailangan pala natin ng baptism para tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. So ang baptism kasi ay result ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya unang nileson natin yung pananampalataya para pagdating sa point na tinuturuan tayo ng Panginoon para tubusin sa ating kasalanan, yung proseso na dapat mong gawin, so kaya natin itong gawin kasi pinaniniwalaan natin ang ating Panginoon. Kaya nga kung tinuruan niya tayong magkaroon ng faith, inuna niya yung faith sa atin para dumako tayo sa pagsisisi at higit sa lahat magkaroon tayo ng pagdako sa bautismo. Kasi nung unang nangaral ang ating mga alagad, nung sila'y tinanong kung anong dapat nilang gawin matapos nilang marinig yung mensahe ng ating mga alagad tungkol sa ating Panginoon, so inutusan ng mga alagad kung ano yung dapat gawin ng mga nagtanong sa kanila. Kaya nga yung 3,000 naligtas sa panahon na yon, tinuruan ni Paul na ni Peter na tumalikod sa kasalanan, magsisi at higit sa lahat magpabautismo. So yung bautismo ay isa sa pinakamahalagang sangkap ng iyong pagkakaroon ng kaligtasan. Hindi po ito resulta ng iyong gawa, subalit resulta ito ng ating pananalig sa ating Panginoon kung bakit tayo dadako sa tubig ng bautismo. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad dito sa Acts 2:38, sumagot si Pedro, at pagsisihan ninyo at talikdan ninyo mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus upang kayo'y patawarin at pagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, ang kapatawaran pala ng kasalanan natin ay after na pinagsisihan natin at tinilakuran. So, kailangan pala natin tuldukan sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga yung bautismo pala, hangga't hindi natin ginagawa, kahit tayo manalangin, kahit tayo magpenitensya, o kahit tayo ay magdasal araw-araw o mangumpisal, hindi pala natin makakamit yung kapatawaran. Kasi sabi rito sa Acts 2:38, after ng baptism yung kapatawaran ng kasalanan. Kaya kung gusto nating mapatawad sa ating kasalanan, hindi mo na kailangang magpenitensya, hindi mo na kailangang magdebosyon o ano man dapat gawin. So ang kailangan mo pala pagsisihan at talikdan ang iyong mga kasalanan at magpabautismo sa ngalan ni Jesus. So kung titingnan natin dito, merong baptism issue rito sa sinabi nito ni Peter, kasi nung time na nangangaral sila, marami pong nabautismohan dito si Juan, at yung baptism na tinutukoy dito, yung baptism na magkakaroon tayo ng kaligtasan. So kung titingnan natin do sa kapatawaran ng kasalanan sa mga Hudyo,
Hindi hindi kabilang yung kaligtasan sinabi ro'n, para magkaroon sila ng kapatawaran sa kasalanan. Kaya nga merong, dini-define dito kung bakit sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin, sa teaching ng Panginoon. Ano ba yung teaching ng Panginoon tungkol sa baptism? Para tayong maging alagad niya at higit sa lahat para tayong magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan at, higit sa lahat ang sabi rito, ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So merong, mahalagang bagay pala tayo na dapat makuha sa bautismo, yung tinatawag na water baptism. Una, yung nakipag-isa ka sa ating Panginoon o nagpasakop ka sa Diyos, sabi doon kanina sa Matthew 28, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nagpasakop ka sa Diyos kasi ang God the Father tinutukoy doon ay God, yung God the Son and God the Holy Spirit. Kaya nga dito nung mga alagad ay nangaral, sinabi niya na kailangan kayo magpabautismo sa ngalan ni Jesus o sa teaching ni Jesus. Kasi yung John's baptism ay walang kalakip na Espiritu Santo. Pero dito sa baptism na itinuro ng mga alagad ay merong kalakip na Espiritu Santo na matatanggap ang sino man. Kaya nga kung tayo ay nagkaroon ng pagkakataong dumako sa tubig ng bautismo, so nagpasakop ka sa Diyos at higit sa lahat, nagkaroon ka ng kapatawaran at pinagkalooban ka pa ng Espiritu Santo. So kung mapapansin natin, ganun pala kahalaga ang water baptism. Kasi alam niyo ba yung purpose ng Espiritu Santo na tinanggap natin? Sa sabi kasi sa Ephesians 4:30, makikita natin kung ano yung purpose ng Holy Spirit o yung Espiritu Santo na sinasabi niya rito. Kasi sabi dito sa verse 30 ng Ephesians chapter 4, ang sabi, huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo bilang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. So, meron palang seal o merong mark yung isang tutubusin ng ating Panginoon. So, yung katubusan natin, ito yung pagkakaroon natin ng kaligtasan. So, meron palang tanda yung mga taong tutubusin ng Panginoon. Kaya ang sabi rito, huwag niyong bigyan ng kapighatian ng Espiritu Santo na siyang tatak ng Diyos sa inyo. So, hindi pala mga pastor ang nagtatatak nito o yung nagbautismo sa atin. Ang nagtatatak pala dito sa atin sa sinumang bibigyan ng katubusan sa huling panahon o sa takdang araw ay walang iba kundi ang Diyos mismo na siyang magliligtas sa atin o siya mismo ang Diyos na siyang nag-o-offer sa atin na buhay na walang hanggan. So imagine natin kung tayo ay nagsisimba lang at gumagawa lang ng mabuti. Then hindi natin narinig yung mabuting balita para magkaroon tayo ng kaligtasan. So umaasa pala tayo na meron tayong buhay na walang hanggan. Kaya lang pagharap natin sa Diyos, wala pala tayong tatak o wala tayong seal o wala tayong mark bilang katibayan ng ating katubusan. So parang nadaya tayo ng sanglibutan ito. Hindi natin napansin na kailangan pala natin ng tatak. Kaya mabuti na lamang merong mga taong nagpapahayag tungkol sa kaligtasan at naiga-guide tayo sa tamang direksyon na itinuturo ng banal na kasulatan. Kasi kung meron tayong truth na pinangahawakan o yung tinatawag na sound doctrine, ito po yung salita ng Diyos na mag-guide sa atin para tayo ay makamit natin yung kaligtasan na ito at makita natin yung mga bagay na nire-require ng Diyos sa atin para tayo ay magtagumpay. Kaya nga sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, kumpleto Ricardo makikita natin dito yung mga bagay na kailangan natin para maligtas at mga bagay na kailangan pa natin gawin para tuluyan nating makamit yung kaligtasan. So mahalaga pala yung baptism kasi dito lang natin makukuha yung tatak ng Diyos. So maliwanag na ito yung tatak ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi rin ni Paul dito sa sulat niya sa taga-Epeso, ang sabi rito sa verse
13 and 14 ng chapter 1, kung meron kayong Biblia, basahin mo na rin. Sabi sa 1:13, kayo naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig sa Kanya, matapos niyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu Santo ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa atin, mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. So imagine natin, kumpleto Ricardo, kung bakit pala for the first place kailangan pag-aralan ang salita ng Diyos para tayo maging bayan niya. Pag tayo bayan ng Diyos o tayo miyembro ng kanyang body o tayo ng kanyang katawan o tayo naging pag-aari ng Diyos, so ito yung mga taong nagkaroon ng pagkakataong marinig ang katotohanan tungkol sa mabuting balita na nagtuturo ng kaligtasan. So therefore, pwede pala tayong mag-Bible study nang hindi natin natatagpuan itong kaligtasan. Maraming pwedeng gumamit ng Biblia na hindi tinuturo kung paano tayo magtatagumpay para maligtas. So kung titingnan natin, nakasulat pala rito yung mga dapat nating gawin. So kailangan natin na marinig yung mabuting balita ng katotohanan na nagdudulot ng kaligtasan para ipagkalooban sa tayo nung Espiritu ng Diyos na siyang tatak ng Espiritu Santong ipinangako ng Diyos na siyang tatak niya sa atin. Kaya nga doon sa mga taong magtatagumpay, meron pala itong mga tatak. Kaya nga doon sa verse 14, maganda eh. Ang Espiritu Santo ang katibayan ng pangako ng Diyos sa ating mga hinirang. Kaya nga may katibayan pala. So meron kang pagkakataong i-claim na meron kang magkakaroon ka ng salvation dahil nga nagpabautismo ka. Kasi hindi naman natin kita yung tatak ng Diyos eh. Walang taong pwede makakita sa Diyos kasi siya ay Espiritu at lalo higit yung kanyang Espiritu Santo. So tayo ay hindi natin sila nakikita. Pero kung tayo mananampalataya, makikita natin sila o naniniwala tayo sa kanila. Kaya nga kung tayo magkakaroon ng pagkakataong marinig ang mabuting balita, nagdudulot ng kaligtasan, so maigagay tayo ng banal na kasulatan para magtagumpay tayo. So kailangan talaga pala nating mabautismuhan. Akala natin ang baptism kasi isang ritual lang. Ito pala ay mahalaga at dito magsisimulang magkaroon ng panibagong buhay ang isang taong makasalanan para bang merong isang bond paper na may guhit sa gitna. Doon sa gitna ay black, sa gitna ay white ang kulay. Once na tayo pala ay nagpabautismo, makakahakbang tayo ng isa para makaliban tayo sa guhit. Kung dati nasa itim tayo, dahil tayo ay alipin ng kasalanan, pag humakbang ka ng isa, mapupunta ka doon sa puti kung saan ikaw ay pinaghaharian ng Espiritu Santo. So isang hakbang lang pala ang kailangan natin. Ito yung bautismo. Kasi pwede tayong magsisi nang hindi nagpabautismo. Pwede rin tayong manampalataya na hindi nagpabautismo. Pero kung titingnan natin, laging kasama yung baptism doon sa pagsisisi at lalo higit doon sa pananampalataya. So ano yung katibayan na kailangan nating mabautismuhan after nating manampalataya? So may pangako kasi ang Diyos sa sino mang mababautismuhan, mananampalataya at mabautismuhan. Sabi ng Panginoon sa Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So, dalawang bagay pala. Hindi pala pwedeng sampalataya lang na walang baptism. Hindi pala pwedeng repentance nang walang baptism. Sabi sa Acts 2:38 kasi, magsisi kayo, talikdan yung kasalanan at magpabautismo. So magkasama yung repentance and baptism, faith and baptism, para makahakbang tayo sa isang lugar kung saan panibagong buhay natin. Bilang isang mananampalataya, bilang isang pinatawad ng ating Panginoon. So tandaan natin yung mga nasa langit. Makasalanan naman lahat sila eh.
Kaya lang ito yung mga taong nagkaroon ng kapatawaran. At napansin natin dito sa ating binasa na ang kapatawaran ay after ng baptism. Hindi after ng faith, hindi after ng confession, hindi after ng repentance, kundi after ng baptism. Kaya kung tayo gusto nating patawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, so dumako po tayo sa tubig ng bautismo. Pag pinag-aralan po natin yung dire-diretso ang baptism, kasi ito po introduction lang ng ating ginagawa. So mapapag-aralan natin kung ano-ano ba talaga ang mga requirements ng baptism, ano ba ang layunin nito sa buhay natin. So maganda pong mapag-aralan natin. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa mga nire-require ng Panginoon. At kung meron tayong pagkakataong ituro ko sa inyo yung kumpletong aralin tungkol sa baptism, gagawin po natin yan kasi ang goal natin sa loob ng isang taon, kada Sabado, ay maibahagi ko itong salita ng Diyos. So nakita natin sa introduction na ito sa ating pang 6 episode, mapansin natin na kailangan natin ng baptism. So ito po yung panghuling hakbang at unang hakbang ng iyong pagkakaroon ng bagong buhay. Huling hakbang kasi after nito hindi ka na itinuturing ng Diyos na makasalanan. Isa ka ng bagong nilalang after na ikaw ay nagkaroon ng baptism. So mahalaga po ito at susunod pag-aralan natin after baptism and then what? Ano pa ba ang dapat kong gawin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito po yung muli kong ibabahagi sa inyo sa susunod na Sabado at patuloy nating pakinggan at patuloy din nating suriin yung ating mga bagay na napapakinggan. Kaya nga kung tayo may banal na kasulatan, yan po ang magpo-proof na tama yung ating ginagawa. So marami tayong pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng pag-aaral. Kung meron pa kayong mga kasama na hindi pa nagkakaroon ng kaligtasan at hindi narinig yung mabuting balita para magkaroon ng tatak o yung katibayan ng katubusan, so ipakinggan natin, iparinig natin ito sa kanila. So inaanyahan ko yan muli sa susunod na pag-aaral, naway ang mga narinig natin ay maging bahagi na ng buhay natin, maging pagpapala ito sa atin. Naway magtagumpay tayong lahat. So muli, bigyan natin ng kapurihan ng Panginoon. Siya lamang ang may kapangyarihang magligtas sa atin. Kaya nga pasalamatan natin siya sa ating buhay. Kilanli natin siya bilang Panginoon ng buhay natin. Sabi nga kanina sa Matthew 10, kung i-deny mo ako sa harap ng maraming tao, i-deny din kita sa harap ng aking amang nasa langit. Kaya nga kung paano natin pinakikinggan ng Panginoon, dito natin masusukat kung paano rin tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Muli, pagpalain tayo ng lahat at sa Diyos ang kapurihan. Maraming salamat.